Good morning internet. So andito kami na naman ya ba. So palakad-lakad lang kami dito sa may Musyab. Kung nakikita nyo, wala kayong makitang mga ibang tao, kami lang dalawa. So dito sa lugar namin, sa mga hindi naniniwala na malayo kami sa city, yes, malayo talaga kami sa city. And ang isa pa, hindi lagi ang bus dito. So kung gusto mong mamasyal, isa lang yung bus na dumadaan dito sa amin at may schedule pa. So papakita ko sa inyo kung ano yung schedule. And also ngayong araw na to is cancel yung day off ko dahil cancel din naman kasi yung trip na sasamahan ko. So wala rin kwenta, pupunta ako ng Tel Aviv dahil wala rin naman akong flat. So samahan nyo kami ngayong araw na to and magka-question and answer portion tayo sa mga nagtanong ng mga nakaraang months. Di ko alam kung months or years na siguro, pero sasagutin ko na ngayon. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night. Okay, dito ko nakita nyo to sa may Musyab, merong isang box na malaki. So ito yung bomb shelter namin. Sa Israel ang tawag nila ay mamad. So kapag may missile at merong siren, dito ka talaga dapat magtatago. So pasukin natin siya. Okay, so ganito lang siya. Talagang pure na matibay na semento, and sa tingin ko makapal yung bakal sa loob. So ganito lang. Ito yung nagsasalba sa amin. Dito naman papakita ko sa inyo yung bus namin. So ito siya. Yan, so bus number 24 lang ang dumadaan dito. Kaya kahit may break time man kaming 2 oras, hindi pa rin kami makapasyal. So ito, may mga schedule siya. May araw na 1 beses lang, may araw na 2 beses, may araw na 2 beses, with mga schedule ng parang, hindi siya bus pero para siyang shirut. Yan. So shirut yun yung parang van dito, pero bihira rin lang, minsan hindi rin nasusunod yung schedule dito. So tutuloy na namin maglakad-lakad na ba. Mahirap pagpawisan ngayon dito dahil winter, kahit ganitong maaraw, hirap kaming pagpawisan. So susubukan namin maglakad na ba hanggang makarating kami ng tindahan. Okay, so hinihingal ako habang lalakad-lakad lang kami ni Aba. Nakita ko ang dami palang mga wild mustard dito. Yan. Wild mustard. So yung mga kulay yellow na nakikita nyo, yan yun yung wild mustard. Kinakain nila dito. And yung mga ibang Pilipino, yan, kinukuha nila. Marami dun. Kinukuha nila and walang nagmamayari niyan. Hindi yan tinanim. Kaya nga wild. Pero dito sa Musyab hindi nila kinukuha. Mas gusto nila yung bumili na lang. You okay ba? Okay pa raw si Aba. Hindi pa siya napapagod. So lakad-lakad na naman kami. So dito sa Musyab, 3 lang kaming Pilipino ang alam ko. 2 babae and ako. So hindi rin kami nag-uusap-usap. Minsan pag nagkikita kami ganyan sa may tindahan. Ang karamihan dito kasi mga Thailand. So dito yung mga karamihan ng mga tao ang alam nila Thailand ako. So doon naman sa may sa may Ashkelon, karaniwan na nakakita sa akin ang alam nila is Chinese ako. So yun. Lakad-lakad ulit. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me
to a better time. Let's go. All sing your highline with the. And so after 1 million kilometer na nilakad namin ni Aba, nakarating na kami dito sa may tindahan. So nauuhaw na ako. And sabi ni Aba, bili muna kami ng maiinom. Okay, so dito kukuha ako ng mga sili. Ito, siling green. So malalaking sili, spicy siya pero hindi sobrang ganun ka-spicy. Roller coaster of life. It's time to all choose your timeline. So nakakita na naman ako ng Nordic. And eto soda lang. Susubukan ko. On the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta And still. so maraming mga bata dito gumagamit sila ng mga ATV. ATV ibig sabihin niyan yung all-terrain vehicle. So bawal yung mga yan sa mga highway. So dito sa lugar namin is mushab naman siya kaya okay lang. The crowd got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. So nandito na ako ngayon sa may coffee stand. So meron nagtitinda rin ng coffee dito tuwing Shabbat. So nakita nyo puro olive lang talaga yung mga puno rito. Yeah. So pagkatapos kong umorder, uupo lang kami ni Aba din. Sasagutin ko na yung mga walang kwentang katanungan. So order me Nothing to sneeze at. black coffee and egg sandwich if they have egg for me. So just tell them an egg sandwich they want. And sisimulan na natin sagutin yung mga katanungan. So sinulat ko lang siya dito. So may nagtanong, bakit ka nag-Israel, meron ka namang trabaho sa Pilipinas? Unang tanong pa lang is ewan ko, parang walang kwenta. Siyempre kahit sino naman sasabihin sa'yo pera. Pera lang naman talaga. Kung mataas lang ang sweldo sa Pilipinas, wala nang magiging ibang bansa pa. Bakit caregiver and nurse ka naman? Yun nga, bakit nga caregiver and nurse naman ako? So hindi kasi madali mag-apply sa mga ibang bansa as nurse. And so maraming mga requirements. Yung iba may IELTS pa. And ako wala akong pera para mag-aral ulit. Kaya grinab ko yung caregiving and saglit lang, siguro mga 6 months lang nandito na ako agad. Pinagyayabang mo lang mga pagkain na nabibili mo. Magkano nagagastos mo pag kumakain kayo sa labas? So hindi ko naman pinagyayabang itong mga bidyong pinapakita ko, ina-upload ko. So ang purpose ko lang talaga sa mga video is para pagkatapos ko na magtrabaho dito sa Israel, uwi na ako and meron akong mapapanood at masasabi ko, oh, narating ko pala yung lugar na to, diba? Masasabi mong, oh, parang hindi ako kapinipaniwala na nakarating na ako dun. Okay, so thank you very much. So andito na yung coffee na in order namin ni Aba. And coffee, brown sugar. Hindi ko alam kung saan dito yung sukrasit. Aba, this is sukrasit? It's taking over, it's about time. Oh, sing your highline
Yun, so binigay ko lang yung coffee ni Aba. Sana ba tayo? Yun, so ang sabi dito is pinagyayabang mo lang ang mga pagkain na nabili mo. So usually hindi ko talaga binibili yung mga pagkain. Wala akong binibiling pagkain. Hindi ako gumagastos. Kahit sabihin natin na yung mga pagkain na bawal sa relihiyon nila, hindi ko binibili. Si Aba mismo ang bumibili. Aba ang tawag ko sa employer. Yan. So sa mga video hindi ako nagyayabang. Yun lang. Para sa sarili ko lang yun. Next is magkano. Hindi, ito na. Bakit hindi ka tumulong sa iba? Malaki naman sweldo mo. Ako sagutin yan. Inom muna tayo ng coffee. Black coffee, sarap. Pero walang sugar. It's good coffee. Ganato, coffee and sun go together. Yes. It's delicious. It's perfect. Perfect, delicious. It's life. Okay. So sagutin ko, bakit daw hindi ako tumulong sa iba? Malaki naman ang sweldo ko. So masasabi ko lang, masama ang ugali ko. Masama akong tao. Hindi naman masama ang tumulong. Yan. Pero syempre, isipin mo, pagdating ng araw, manganga ka. Kung tulong ka ng tulong lahat, tapos nakikita mo yung mga tinutulungan mo is walang ginagawa sa buhay, naantay lang kung ano yung may tutulong mo, mag-isip-isip ka na. Kasi bandang huli, sila bago sila maging nga nag-enjoy muna sila bago sila naging nga. Nag-enjoy sila dahil nagbibigay ka. Ikaw naman, naghihirap ka, tulong ka ng tulong, tapos bandang huling nga ka. So yun. So natutulang ko simula nung bata ako na pagbigay ka ng bigay, bandang huli talagang nga. Kaya wag naman siguro maging madamot, pero wag yung bigay ng bigay. Yan. So yun, masama talaga ugali ko. Next is paano mag-apply dyan sa Israel. Yan, so nung panahon ko kasi is COVID times. And paano ba to? COVID times siya, and under ako ng government to government employment. Hindi ako nag-agency or wala. So yun lang. And ang nagastos ko lang is plane ticket, syempre, tsaka yung mga pagkain. Yun lang. Next is ano pagkakaiba ng hotel worker at caregiver? Syempre, laki naman ng pagkakaiba niyan, 'di ba? Ang pagkakaiba niyan ay yung workplace. Syempre, ang caregiver mostly stay in sila 24/7 gaya ko. And yung mga hotel worker is hindi sila nag-i-stay sa hotel. So sa pagkakaalam ko, meron silang inuupahang apartment. Yan. At syempre sa gastos, mas konti ang gastos ng caregiver na stay in, except sa mga caregiver na stay out. Yan. And ano pa ba? Yung pagkakaiba, wala na. So yun lang. So dito lang muna kami ni Aba. Coffee and mamaya uwi na kami. You down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. And so natapos na kaming kumain niya ni Aba, pero bitin daw siya, so gusto pa niyang umorder ulit, so i-orderan ko. Pero nakalimutan ko yung wallet niya. Nasa kanya yung pangbayad. Kukunin ko muna yung pambayad. So ang sarap nung sandwich nila, grabe. Street food na level lang siya, pero napakasarap yung sandwich. The best. Aba, you don't give me the card.
Vodka. I don't have money. Take from the wallet. You don't give me. Hold it, Aba. You need to give me. I don't have money in the pocket. You want me to wash the dishes? Yes. I don't know how to wash dishes. Okay, wait for me here. 1 coffee and 1 tuna Yes. sandwich. Okay. To coffee. Okay, yes. And so, Aba? Ken. Yun, so English Carabao ako dito. Hindi ako marunong sa English. Oh, kinuha nila yung binaba kong plato rito. Babalik ko sana yun. So yun, so orderan ko ulit si Aba. Hi. Can I order one more cappuccino? And, yes, for the room. And one tuna sandwich without egg. Yeah, tuna sandwich without egg. What sandwich did I buy earlier? I forgot. Yellow cheese. Okay. The sandwich that I eat earlier. Yellow cheese. Okay. You One want more, one more? yeah. Okay. It was good. Yeah, it's very good. Thank you. Whew. So order ako ulit. So hindi na sana ako kakain. Yan. Pero si Aba kasi umorder. So nakakagutom naman pag papanoorin mo lang siyang kumakain. So ito, yun. Nakita nyo naman sa video na to. Wala akong ano ba tawag dito? Wala akong binabayaran sa pagkain. So lahat si Aba. Nakita nyo man, kinuha ko yung card ni Aba. Siya lahat magbabayad. Aba, I'll bring you back the card. You told them not to. Oh, don't take the gun. Don't take the gun. You're taking your gun. You told them no egg. Yeah, no egg. Who is Michal? Yeah. She say, who going to order? You or Doron? I said, Doron. Yun, so yun ang patunay na wala talaga akong pinabayaran sa mga pagkain. Libre lahat niya ba yan? So ang tips ko sa inyo, sakaling makapunta kayo dito sa Israel, ang tip ko sa inyo is maging mabait kayo sa alaga nyo. Yan. Huwag nyong gayahin yung mga sinaunang Pilipino dito, na hindi naman lahat, bihira lang yung mga Pilipino na pagdating dito is sinasaktan nila na yung mga alaga nila. And yun, dapat dito mahalin nyo yung alaga nyo, kasi sila yung magbibigay ng future sa inyo. And then next, pagdating nyo dito is sana hindi kayo gumaya sa mga ibang caregiver na pagdating dito is sinulsulan lang sila ng mga ibang caregiver dahil yung sweldo nila is nasa minimum lang. At ang gusto nila is kapareho din ng mga ibang caregiver na sobrang taas ang sweldo. So wag niyong hangarin yun, kasi masakit din sa part ng mga employer yun. So ako dito, yun lang. Minimum salary lang ako, pero nakikita nyo naman, luging-lugi si Aba sa akin sa pagkain. Dahil sa pagkain pa lang is malaki na talaga yung nagagastos ko sa pagkain. So basta ang kapalit lang ng paggagastos ko sa pagkain is yung aalagaan ko si Aba, hindi ko siya sasaktan, hindi ko siya iiwan, yun lang yun. So kapag narating kayo dito, pero sa tingin ko matagal-tagal pa bago mag-hiring ulit ang mga Filipino worker, dahil ang kinukuha nila as of now is yung mga ibang lahi na. So kapag meron pa kayong mga katanungan, yan, send nyo lang dito, comment down below lang, and see you next vlog. Roller coaster